Pang si Mingdong naman ay naghandang umatake sa halimaw gamit ang kanyang sandata. Agad naman na tumungo si Mingdong sa likuran ng green-scaled ape at pinakawalan ang kanyang atake. Samantala sa kabilang banda naman ay patuloy na nakikipaglaban si Xian Tan sa Black Tiger ngunit sa hindi inaasahan ay may biglang tumama na atake kay Xian Tan. Pinakita naman na ang may gawa ng pag-atake ay ang Green Ape Beast dahilan upang mapinsala si Xian Tan at tumilapon. Lumipat naman ang eksena kina Mingdong kung saan ay hindi man lang nila magawa mang magausan ang katawan ng green-scaled ape beast ngunit bigla namang may napansin si Mingdong na paparating mula sa kanyang likuran. Pinakita naman ang pagbagsak ni Xian Tan mula sa likuran ni Mingdong na kanya naman ikinagulat. Sa pagbagsak ni Xian Tan ay naitanong ni Mingdong kung buhay pa raw ba ito na agad naman na tumugon si Xian Tan at tinuwanan lamang ang tanong ni Mingdong. Maya-maya lang ay napansin ni Xian Tan na bumalik na ang lakas ng kanyang purple-green sword spirits dahilan upang gumalaw ito ng kusa sa kanyang kamay. Mabilis naman na umatake si Xian Tan sa Black Tiger at pinag-utos na tulungan siya nito na ipagdikit ang dalawang halimaw na sinunod naman ni Mingdong. Naghanda naman si Mingdong ng isang atake upang muling gamitin ang kanyang teknik at pinatungo sa dalawang halimaw. Mula naman sa itaas ay naroon si Xian Tan na naghahanda ng umatake habang sa ibaba ang dalawang halimaw. Hindi rin nagtagal ay pinakawala ni Xian Tan ang kanyang atake na tinawag niyang Purple and Green Sword Spirit, Space Splitting Sword dahilan upang lumikha ng malakas na pagsabog. Matapos gawin ni Xian Tan ang kanyang teknik ay napaslang nito ang Green-Scaled Ape, subalit, ang Black Tiger naman ay unti-unting lumabas sa usok at nakaligtas sa ginawang atake ni Xian Tan. Pinakita naman na ang Black Tiger na naghihingalo dahil napuruhan ito sa ginawang atake ni Xian Tan, kung kaya't muling naghanda si Xian Tan ng pag-atake. Mabilis naman na tumakas ang Black Tiger dahil sa takot kay Xian Tan nang makita ang muling paghahanda ng ating bida. Ikinagalit naman ito ni Xian Tan at sa isip-isip niya na hindi ito maaaring makatakas kung kaya't agad siyang gumawa ng pag-atake sa pamamagitan ng buo niyang lakas na kitang-kita ang pagkalat ng aura sa paligid. Nagdiwang naman ang lahat dahil sa kanilang pagkapanalo habang si Xian Tan naman ay samuka ng dugo dahil sa pagkaubos ng kanyang lakas at unti-unting nawalan ng malay. Sa kanyang pagkakabagsak ay nagpakita sa kanyang panaginip sila Kendall at binabati ito sa kanyang pagkapanalo mula sa Black Tiger at mula roon ay winika ni Kendall kay Xian Tan na siya na ang magiging bagong leader ng Flame Mercenary Group. Makalipas ang ilang sandali ay nagising ang ating bida sa pagkakatulog sa loob ng isang silid. Nagsimula ang eksena ng magising si Xian Tan mula sa pagkakatulog matapos manghina at paslangin ang Black Tiger. Nararamdaman pa rin ni Xian Tan ang panghihina ng kanyang katawan. Habang hinahawakan bahagya ang kanyang noo, mahina niyang naitanong kung gaano na siya katagal natutulog. Tumugon naman si Mingdong at sinabing 2 araw na mahimbing ang kanyang pagkatulog. Napansin naman ni Xian Tan ang 2 individual na naruroon at kanyang naitanong kung umatras na raw ba ang mga halimaw mula sa pag-atake. Sumagot naman ang isang individual at winika na umatras ang mga ito, at dahil napaslang ni Xian Tan ang mga 5th rankang beast na nagko-control rito, napatay na rin nila ang maraming bilang ng halimaw. Makalipas ang ilang oras, napagpasyahan nila Xian Tan na kumain at kanilang pinag-usapan ang pagpaslang ni Xian Tan sa mga 5th rankang beast. Matapos marinig ang balita tungkol sa kanilang tagumpay, ibinigay ng isang individual ang isang espesyal na singsing kay Xian Tan. Anya, iyon ang trepeo na ipinagkatiwala sa kanila ni Master Yanli upang ibigay kay Xian Tan. Ipinakita rin niya ang iba pang mga singsing na naglalaman ng mga trepeo para sa Flame Mercenary Group at ang mga bangkay ng mga mahiwagang halimaw. Saad ng individual na sa mga space rings na iyon ay makikita ni Xian Tan ang ilang trepeo para sa kanilang grupo, pati na rin ang mga labi ng mga halimaw. Ikinatuwa naman ito ni Xian Tan dahil napakabait raw ng mga ito. Maya-maya lang, kinuha ni Xian Tan ang isang magic core. Anya, nakaya na niyang mapaslang ang mga 5th rankang beast. At kung hindi dahil sa tulong ng kanyang mga kasamahan, ay hindi niya ito mapapaslang. Dagdag pa niya, habang hawak ang magic core ng Black Tiger, sapat na raw sa kanya ang magic core na iyon, at ang 2 natitira ay ibibigay na lamang niya sa 2 individual upang kanilang paghati-hatian. Nagpasalamat naman ang 2 individual kay Xian Tan at winikang sa susunod, kapag nangailangan ng tulong ang Flame Mercenary Group, ay hindi sila magdadalawang isip na tumulong sa hinaharap. Tumugon naman si Xian Tan at umaasa sa kanilang mga sinabi, at agad na nagpasalamat.
Subalit sa kanilang pag-uusap, nabanggit ng isang individual ang tungkol sa mercenary event na ginaganap lamang tuwing ika-50 taon. Naitanong naman nila si Yantan ang tungkol rito, na sinagot naman ng isang individual. Wika niya, ito raw ay isang kompetisyon ng mga mercenaryo na may edad na 50 taon pababa lamang ang maaaring sumali. Wika niya pa, ang Mercenary Event Festival raw ay isang kompetisyon na ginaganap sa Mercenary City, kung saan naglalaban-laban ang mga martial artists. At kung sila raw ay makakapasok sa top 100, ay makakatanggap sila ng medalya at kayamanang ibibigay mula sa Mercenary Union. Dagdag pa niya, kung sakali namang sila ay makapasok sa top 10, ay maaari silang makakuha ng Heavenly Cultivation Technique. Ikinamangha naman ito nila si Yantan at Mingdong dahil sa napakagandang pabuya ang makukuha mula rito. Samantala, pinutol naman ng individual ang pagkasabik nila si Yantan at kanyang idinagdag na higit sa lahat, kapag sila ay nakapasok sa top 3, ay hindi lang Heavenly Cultivation ang maaari nilang makuha, kundi pati na rin ang Heavenly Combat Technique. Natuwa naman dito si Mingdong at kanyang naitanong sa dalawang individual kung, sa lakas raw nila bilang isang Earth Saint Master, ano raw ang kanilang napanalunan sa kompetisyon. Nahihiyang tumugon naman ang dalawa at sinabing hindi raw sila nakasali noon sa kompetisyon sapagkat sila raw ay mga bata pa lamang, at ngayon ay hindi na sila pwedeng sumali dahil sila ay sobra na sa kinakailangang edad. Matapos ang kanilang pag-uusap, lumipat ang eksena kung saan sina si Yantan ay nagmamadaling tumungo sa Mercenary City, sakay-sakay ng dalawang halimaw. Sa kanilang paglalakbay, kanilang pinag-usapan ang tungkol sa kompetisyon na gaganapin sa Mercenary City. Hindi rin nagtagal at napagpasyahan nila si Yantan na kumain muna pansamantala. Habang sila ay nag-uusap at inaalok si Mingdong ng pagkain, may isang tinig silang narinig mula sa kalayuan, na ikinagulat nila si Yantan. Mula roon, ipinakita ang isang individual na sakay-sakay ng malaking elepante kasama ang mga alagad nito, at pinapaalis ang mga mamamayan na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Napagtanto naman ni si Yantan na ito ay mula sa Blue Wind Kingdom ng kung ano ang ibig sabihin ng ating bida, na agad namang sinagot ni si Yantan. Na ang Blue Wind Kingdom raw ay kalaban ng kanyang pinanggalingang Versen Kingdom, kung kaya't ipinagtataka niya kung bakit naruroon ang mga elite forces nito. Matapos naman ang eksena mula kina si Yantan, sumapit na rin ang gabi kung saan nagpapahinga ang mga elite forces ng Blue Wind Kingdom at nagluluto ng pagkain. Kanilang pinag-uusapan na sa oras raw na iyon ay kanila nang mawawasak ang Versen Kingdom. Dagdag pa ng kanilang leader, kahit na napalakas na ang Versen Kingdom, hindi naman ito kakayanin ang kanilang gagawing atake mula sa magkakaibang direksyon. Subalit kanyang pinangangambahan na kung sakaling bumalik man ang isang individual na halimaw mula sa Changyang family, maaaring mapurnada ang kanilang mga plano, dahil ang lakas nito ay maihahalin tulad na sa isang Saint Realm King. Narinig naman ni Mingdong at si Yantan ang kanilang pag-uusap, kung kaya't naitanong ni Mingdong kung ang Versen Kingdom raw ba ang pinanggalingan ng ating bida. Sumang-ayon naman si Yantan at sinabing ang Versen Kingdom raw ang kanyang pinagmulan. Dagdag niya pa, ang tinutukoy ng mga individual na Changyang family ay ang kanyang pamilya. Subalit narinig naman ng isang alagad ang tinig mula kina si Yantan, kung kaya't naitanong nito kung sino ang mga nilalang na naruroon. Mabilis naman itong inatake ni si Yantan sa kanyang leeg, dahilan upang mapaslang ito. Sa pagbagsak ng alagad mula sa Blue Wind Kingdom, napansin ito ng kanilang leader at kanyang sinabi, sino raw ang mapangahas na nais mawala ng buhay. Ngunit sa kabilang banda, mabilis na sumugod si Yantan at pinagbantaan ang leader na siya raw ang mapapaslang sa oras na iyon. Mga idol, hindi ko alam kung bakit ganito na ang susunod na eksena. Siguro nakatulog ang author nito kasi bigla na lang naging umaga, kaya't akin ang itutuloy. Kasabay ng pagliwanag ng kalangitan ay ang paghahanda ni Yantan ng kanyang atake mula sa itaas. Mabilis naman niyang pinatungo sa isang alagad, na nagresulta sa pagkasawi nito. Matapos itong mapaslang ni Yantan, napansin naman ng mga kasama nito sina Mingdong at ang ating bida, kung kaya't agad nilang pinalibutan sina Yantan. Nang kanila na itong mapalibutan, tumungo ang leader ng mga elite forces ng Blue Wind Kingdom sa harapan ni Yantan at naitanong kung sino raw sila. Inasar lamang ito ni Yantan at winikang siya raw ang ama nito, sabay sugod sa leader ng grupo. Nasangga naman ito ng leader ng kalaban at winikang sina Yantan raw ay maaaring especially iya mula sa Versen Kingdom, kung kaya't huwag nilang hayaang makatakas ito.
Mabilis nitong ginantihan si Xian Tan ng atake, ngunit mabilis niya naman itong naiwasan. Sa pagtabi nilang dalawa ni Ming Dong, agad silang pinalibutan ng mga kalaban. Kaya't mabilis na naghanda si Xian Tan upang gawin ang isang atake. Agad niyang pinakawala ng kanyang teknik tungo sa mga kalaban, dahilan upang mapaslang ang ilan sa mga ito at matanggalan ng ulo. Nagalit naman ang leader ng grupo sa ginawa ni Xian Tan, kung kaya't mabilis itong sumugod sa ating bida upang atakihin ito, kasabay ng pagpapalabas ng aura. Ganoon din ang kanyang mga alagad na patungo kay Xian Tan upang atakihin ito. Subalit mabilis lamang itong naiwasan ni Xian Tan, dahilan upang ang kasamahan nito ang kanyang mapaslang. Sa pag-iwas ni Xian Tan, agad siyang umikot upang sipain ang sandata ng kalaban. Sa lakas ng kanyang pagsipa, galit na galit naman ang leader ng grupo at sa isip-isip niya, hindi niya raw inaasahan na may ganito palang kalakas na individual mula sa Gerson Kingdom. Kaya't nagdesisyon itong umalis upang isumbong sa kanilang hari ang mga nangyari at mabilis na tumakas. Napansin naman ito ni Xian Tan at kanyang winika, sino raw ang may sabi na maaari itong tumakas. Kaya't nagmamadaling naghanda si Xian Tan ng isang pangmalayuang atake at kanyang binigkas ang kanyang teknik na Blue and Purple Sword, Flying Star Sword. Nang kanya itong pakawalan, tinamaan naman ang leader ng grupo sa kanyang dibdib, dahilan ng pagkabutas nito at pagkawala ng buhay. Makalipas ang kalahating oras matapos tapusin ni Xian Tan ang grupo ng elite forces mula sa Blue Wind Kingdom, lumipat ang eksena sa tabi ng ilog kung saan naruroon si Xian Tan at nagkukultivate. Sa kanyang pagkukultivate, inaabsorb niya ang maraming bilang ng magic core mula sa kanilang mga napaslang. Nang matapos mag-cultivate ang ating bida, lumabas ang isang malakas na aura sa kanyang katawan, hudyat na unti-unti nang nakaka-recover ang lakas ng kanyang purple-green sword. Matapos niyang mag-cultivate, sa isip-isip ng ating bida, ang purple-green sword spirit say nangangailangan raw talaga ng maraming magic core, sapagkat sa dami ng kanyang na-absorb, hindi pa rin ito naging sapat upang maibalik ang buong lakas nito. Napansin naman ni Ming Dong si Xian Tan na tila baliwala lamang ang madaming bilang ng magic core na kanyang inaabsorb, kung kaya't nasabi nito na kung ibang cultivator raw ang gagawa nito ay malamang na sumabog na ang buong katawan nito. Maya-maya lang ay naitanong na rin ni Ming Dong kung ano ang susunod nilang gagawin at thought-ango na raw ba sila sa Gerson Kingdom upang balaan ito sa mga nagbabalak na sumugod sa kanilang kaharian. Tumugon si Xian Tan na hindi pa maaari sapagkat hindi pa sapat ang kanilang lakas, kung kaya't kanila na lang ipagpapatuloy ang paglalakbay patungo sa Mercenary City. Damako naman tayo kung saan tumungo sina Xian Tan sa isang syudad upang maghanap ng kanilang bagong alaga na masasakyan ng mas mabilis tungo sa Mercenary City. Kaya't agad na pumunta sina Xian Tan sa mga mangangalakal na nagtitinda ng mga tamed beast upang bumili nito, na agad namang inalok si Xian Tan ng third rank ang beast subalit ang nais ni Xian Tan ay ang mas mataas na antas ng tamed beast upang mas maging mabilis ang kanilang paglalakbay. Agad naman na binigay ni Xian Tan ang isang supot ng kayamanan na ikinagulat ng mga ngalakal at dali-dali itong ipinakita ang isang fourth rank ang beast na Chimera. Nang balak na sanang kunin ito ni Xian Tan ay may isang individual na young master ang dumating at winikang nais raw nito na bilhin ang tamed beast na Chimera mula kay Xian Tan na babayaran niya ng doble. Hindi naman sumang-ayon ang ating bida dahil nahuli na ito ng dating at kailangan nila ito para sa kanilang paglalakbay, kung kaya't agad na nagmakaawa ang young master sa ating bida upang ibigay ito sa kanya sapagkat mayroon siyang dalawang Chimera na naruroon sa kanyang tahanan at nais niya itong dagdagan. Tumugon naman si Xian Tan at sinabing pagbibigyan niya ito ngunit may isang kondisyon, kung saan ay kailangan nitong masalo ang kanyang tatlong atake ng kanyang espada at ibibigay niya ang ninanais nito, dagdag pa niya na kung sakali naman na hindi niya ito magagawa ay kukunin niya ang dalawang Chimera na pagmamay-ari ng individual. Nagalit naman ang alagad ng young master kay Xian Tan dahil sa mga sinasabi nito, subalit agad rin naman itong pinatigil. Maya-maya lang ay nakangiting sumang-ayon ang young master sa nais na kondisyon ni Xian Tan at agad silang tumungo sa isang lugar upang gawin ang kanilang napag-usapan. Sa tahimik na lugar ay winika ng young master na kanila na raw umpisahan ang kanilang gagawin, kung kaya't agad na nagpalabas si Xian Tan ng aura at binalaan ng young master na maghanda ito. Hindi rin nagtagal ay itinutok ni Xian Tan ang kanyang sandata sa itaas habang nagpapalabas ng malakas na aura kasabay ang pagbigkas ng purple-green sword shi. Ikinagulat naman ito ng young master dahil sa lakas na pinapakita ng ating bida at matapos maghanda ni Xian Tan ay agad niyang sinugod kasabay ang malakas na pag-atake patungo sa young master.
Kumanda na rin ang Young Master upang sabayan ang atake ni Xian Tan at ginamit ang kanyang teknik na Sand Burial Canopy. Sa pagsalubong ng dalawang atake ay kitang-kita ang lakas ng impact mula sa naglilitawang aura sa buong paligid. Subalit sa pagpapatuloy ng salpukan ng dalawang atake ay unti-unting nagkaroon ng bitik ang ginawang barrier ng Young Master na kanya namang ikinagulat. Lalo pang nilakasan ni Xian Tan ang kanyang ginawang atake, hanggang sa nabasag ang depensa ng Young Master at tumilapon ito sa hindi kalayuan. Agad namang naka-recover ang Young Master sa ginawang atake ni Xian Tan na kanyang ikinagulat ang lakas ng ating bida, habang ang alagad nito ay nagmamadaling tumungo upang alamin ang sitwasyon ng Young Master. Sa kabilang banda naman ay pinaikot-ikot ni Xian Tan ang kanyang sandata sa ere at mahinahong nagpakitang gilas. Samantala, natuwa naman ang Young Master at winikang napakalakas raw ng ating bida at nagpakilala bilang si Qin Shao at kanyang tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Sumagot naman si Xian Tan sa mga sinabi ni Qin Shao, aniya na napakabait raw nito dahil ang nangyaring sagupaan sa kanilang dalawa ay tabla lamang at walang nanalo o hindi kaya't natalo. Hindi naman sumang-ayon si Qin Shao dahil tanggap niya ang kanyang pagkatalo sa kanilang postahan, kung kaya't naitanong nito ang pangalan ng ating bida na sinagot naman ni Xian Tan bilang Jian Chen na nagmula sa Gerson Kingdom. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay naitanong ni Xian Tan kung ano na raw ang mangyayari sa kanilang postahan. Tumugon naman si Qin Shao na huwag ito mag-alala dahil mabilis niya itong ipapadala sa kanilang kinaroroonan. Lumipat naman ang eksena sa loob ng Master Mansion kung saan naruroon ang ama ni Qin Shao na galit dahil sa ginawa ng kanyang anak. Naitanong nito kung nasaan si Qin Shao na sinagot naman ng alagad nito na nakikipag-inuman ang kanyang Young Master kay Xian Tan. Lalo pa itong nagalit sa kanyang nalaman, kung kaya't tinawag nito ang kanyang tagapaglingkod at pinag-utos na subaybayan, ang ating bida. Sa loob naman ng isang silid ay masayang nagkukwentuhan sina Xian Tan at Qin Shao kasama si Mingdong habang kumakain. Ipinapangalandakan ni Qin Shao na siya ay natalo mula sa ating bida na tinawag niyang Brother Jian Chen. Dagdag pa niya na nais niyang muling makalaban ang ating bida sa mga susunod na pagkakataon, na sinangayunan naman ni Xian Tan. Sa kanilang pag-uusap ay naitanong ni Qin Shao kung bakit naruroon sina Mingdong at Xian Tan na winika naman ni Xian Tan na nais lamang nila bumili ng bagong tame beast upang gawing sasakyan tungo sa Mercenary City upang mag-participate sa darating na kompetisyon. Tumawa naman si Qin Shao at sinabing nakatadhana raw talaga na sila ay magkita, na ipinagtaka naman ni Xian Tan, kung kaya't kanyang naitanong kung tatango rin ba ito sa Mercenary City. Sinang-ayunan naman ni Qin Shao ang tanong ni Xian Tan na tatango siya roon. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa napagpasyahan ni Qin Shao na hiramin ang space gate mula sa Zhou Kingdom na kanilang kaalyado para mabilis makarating sa Mercenary City. Natuwa naman si Xian Tan sa kanyang nalaman dahil magkakaroon pa siya ng mahabang panahon upang makapag-cultivate at mag-ensayo upang manalo sa darating na kompetisyon. Lumipas naman ang oras at sumapit na ang gabi, kung saan ay naruroon si Xian Tan sa isang silid at nagko-cultivate. Sa kanyang pagko-cultivate ay may isang misteryosong individual na palihim na nagmamasid mula sa itaas ng bubong ng kinaroroonan ni Xian Tan. Agad nitong inatake si Xian Tan gamit ang kanyang enerhiya na binalutan ang sandata at mabilis na pinatungo ang atake sa ating bida. Subalit naramdaman na ito ni Xian Tan at sa isip-isip niya ay kanina pa niya ito nararamdaman at sa wakas ay gumawa na rin ng aksyon upang umatake. Iminulat ng ating bida ang kanyang mga mata kasabay ng pagpapalabas ng kanyang aura at sa pamamagitan nito ay mabilis niyang sinabayan ang atake ng misteryosong individual, dumiretso ito sa itaas ng bubong at naging sanhi ng pagwasak nito, dahilan upang malaglag ang misteryosong individual sa loob ng silid ni Xian Tan. Sa pagbagsak ng misteryosong individual ay naitanong nito kung sino raw si Xian Tan, habang ang ating bida naman ay nagpapalabas ng aura at kanyang ibinalik ang tanong nito. Anya, sino raw ang misteryosong individual? Agad niyang pinakawala ng isang atake gamit ang kanyang aura na pinatungo rito. Nadepensahan naman ito ng misteryosong individual subalit kanyang ikinagulat ang lakas ng pag-atake ni Xian Tan at agad na napaatras dahil sa pagkawala ng kanyang depensa. Pinakita naman na pinagpapawisan ang misteryosong individual habang ito ay nakatingin kay Xian Tan. Samantala, sa isip-isip naman ng ating bida, ang lakas raw nito ay nasa middle third grade Saint Master at nais niyang malaman kung saan ito nanggaling. Muli naman itong inatake ni Xian Tan gamit ang kanyang Saint Sword at pinakawalan ang malakas na aura.
Mabilis naman itong nadepensahan ng misteryosong individual subalit sobra itong pinagpapawisan at nag-aalinlangan na hirap na dumpensa mula sa atake ng ating bida. Napaluhod naman ang misteryosong individual matapos matamo ang matinding pinsala, kaya't ito ay napasukan ng dugo habang si Sian Tan naman ay paunti-unting lumapit rito. Nang kanya mapansin si Sian Tan ay mabilis itong tumakas upang ibalita sa kanyang master na hindi raw pala isang mahinang nilalang ang ating bida kundi napakalakas raw nito. Sa paglabas ni Sian Tan ay kanyang napansin si Ming Dong na may dugo sa balikat, kung kaya't naitanong niya kung ano ang nangyari rito. Tumugon naman si Ming Dong na may misteryosong individual raw na pumasok sa kanyang silid subalit ng kanya itong tinusok ng sandata mula sa puwet nito ay mabilis itong tumakas. Winika ni Sian Tan na wala naman raw silang nakabanggang tao sa lugar na iyon, kaya't kanyang ipinagtataka kung sino ang nag-utos na sila ay paslangin. Samantala, napagtanto naman ni Ming Dong na hindi raw kaya ang pamilya ni Qin Xiao ang may pukana ng lahat ng pag-atake. Sumang-ayon naman si Sian Tan sa mga sinabi ni Ming Dong. Aniya, lahat naman raw ng pamilya ay mayroon talagang tinatagong madilim na katangian.